Kasama ang ating karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho. Buenos días a todos, mis amigos. Eso Karancho, Miguel Hill. Ngayon po'y araw ng Martes, November 17, 2015. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nag-iisa po ang inyong Karancho. Muli, ngayong umagang ito dahil mukhang nasa bakasyonan pa rin yung aking partner at ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Pero nakausap ko po nung kailan ba yun? Kahapon. Medyo ipinasyal niya lamang daw yung kanyang mga kanyang pamilya. Sinamantala itong holiday. Itong forced holiday dahil sa APEC. Anyway, masustansya pa rin naman ang ating mga issue na tatalakayin ngayong umagang ito. Pero dahil tayo po ay nag-iisa. Ay, hindi naman pala nag-iisa. Nagdamdam tuloy si Gardo. Yan po si Gardo, ang Gardog ng bayan sanggandikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan. Ayan. Yung aking bantay naman dito medyo mababaw lang yan Mag-greet mo lang. Ay happy na siya. Anyway, dahil kami lang ni Gardo ang magkasama dito sa ating programa ngayong umaga, makilahok po kayo. Tumawag o mag-text. Ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, text line 0977-342-1644. At meron din po tayong hotline, yun yung 412-0288. 412-0288 para sa mga voice calls. Mag-text o tumawag kung meron kayong mga sumbong, meron kayong mga nakikitang anomalya sa inyong pamayanan, sa inyong barangay, o gusto nyo lang makilahok sa ating mga paksa ngayong umaga, meron kayong opinion na gusto nyo i-share sa ating mga listeners. Tumawag o mag-text, o di kaya kung gusto nyo magpa-greet, o meron kayong gustong i-greet ng happy birthday or happy anniv. Welcome na welcome po ang inyong mga tawag at ang inyong mga text sa ating himpilan. DZRJ 8 Tri-Media 8:10 AM ang himpilan ng bawat Pilipino. So kayo po yan, tayo po yung bawat Pilipino, kaya andito po kami para bigyan daan ang inyong mga concerns, yung mga issue na may init at yung mga isyong malalapit sa ating puso at hindi lamang sa ating puso, kundi pati sa ating sikmura. Okay. Pangalawang araw ng APEC. Kamusta ba kayo dyan? House arrest ata ang marami sa ating mga kababayan. Inuulit-ulit ng pulisya, ng Philippine National Police, sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si Chief Superintendent Wilben Mayor at maging ng Department of Interior and Local Government na kung wala daw gagawin ang ating mga kababayan, sa bahay na lang kayo. O di kaya, kung malapit lang ang inyong lalawigan, inyong probinsya, umuwi na lang kayo doon para walang tao masyado dito sa Metro Manila. Aba, palagay ko itong kanilang pinagsasabing ito, babalikan sila nito. Di po ba? Tama ba yun na itaboy? Itaboy ang mga Pilipino sa kanilang sariling bansa. Naiintindihan po natin
na mas madali para sa gobyerno na pangasiwaan itong APEC kung kakaunti ang tao sa kalsada. Pero kanino bang kasalanan nila yan eh? At pinilit na dito sa Metro Manila idaos yung APEC na yan. Marami namang ibang lugar na mas madaling i-contain, mas madaling bigyan seguridad. At komportable din naman para sa mga delegado tulad ni US President Barack Obama. Pagkakaalam ko ano ba padating o dadating ngayon? Pero si Vladimir Putin, ang leader ng Russia, hindi na pala darating. Dalawa lang yan Ayaw makasama si Obama dahil medyo nagkakainitan na naman ngayon ng Estados Unidos at Russia dahil sa kanilang foreign policy, partikular na dito sa Syria. Dito sa Syrian crisis ay parang bumabalik na naman yung malalalim na sugat na noong Cold War. Bagamat hindi na technically Cold War ngayon dahil bagsak na yung komunismo sa daigdig. Dito na lang sa Pilipinas, tsaka sa ilang bansa meron yan. Pero, hindi pa rin friends ang Amerika at Russia. Sa kaugnay na balita, pinupulbos na pala ng French Air Force sa mga kampo ng ISIS o yung Islamic State sa Syria bilang higanti sa serye ng terrorist attack sa Paris. Pero mamaya po natin tatalakayin yan. Bigyan naman natin pagkakataon ang tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o MIAA na si Mr. David Castro. Mr. Castro, magandang umaga at welcome sa Katapat at Karancho. Miguel, good morning. Thank you for having me in your show. Yes. Okay, sir. Kamusta naman yung arrivals ng ating mga VIPs dito sa ating pangunahing paliparan sa Ninoy Aquino International Airport? Alam natin na maraming maraming perwisyong idinulot yan, pero nandiyan na yan at pagkakaalam namin talagang sobrang seguridad. Okay naman ba? Walang aberya? Yes, actually yung ating arrivals ay sunod-sunod na. Nagsimula ito Sunday, merong isa dumating, yesterday 4, and now we are expecting roughly 13. 13. Ito yung mabigat, ito yung heavy day. Ito yung pinakamabigat na araw natin, Uh-huh. So once today passes, hopefully by tomorrow mas marami na tayong commercial flights that can fly. Okay. But then itong ating heads of state, we welcome them dito sa Manila. And paglapag pa lamang nila, ating binibigyan na natin sila kagad ng ating escorts para madala na kagad sa kanilang mga venue. Okay, Mr. De Castro, ito ba siyempre, ang pinakaantay dyan, si US President Barack Obama. Ngayon din yan darating, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba yun? That's correct. Alam ba natin kung anong oras yan darating? Kaya ako naman na itatanong, dahil tiyak pinakamatindi ang seguridad dyan sa kay Obama. So yun talaga yung area, yung before and even siguro after ng kanyang paglapag, doon talaga magkakaroon ng aberya doon sa mga commercial flights. That's right. Ngayon yung ating APEC NOC ang namamahala pagdating sa schedules ng arrivals at departures ng ating mga heads of state. Yes. But regardless kung anumang oras dumating ating heads of state, we are always on standby. Naka-standby tayo parate para ma-accommodate kagad yung kanilang eroplano. Okay, so yung mga arriving dignitaries and VIPs, wala tayong problema dyan. Palagay ko planchado na yan. Pero meron din naman, marami tayong mga kababayan naman na yung kanilang schedule sa paglipad at pagdating apektado nitong pagdating nga nitong mga APEC leaders, ng mga world leaders. Ano ba sinasagawa natin para kahit papaano maibsan naman yung perwisyo o yung paghihirap o yung pagiging displaced nila? Opo, that's why we understand na marami talagang naantala when it comes to their flights. Although since last month, airlines have already canceled their
a number of their flights. So That's walang why problema. kung mapapansin natin nung Sunday, nung Opo. 15, medyo naging maraming tao sa loob ng ating terminals dahil sa pagdating ng isang head of state. Medyo hindi pa nag-cancel ng flights yung mga airlines nung Sunday. However, nung Monday, mapapansin natin talagang kakaunti na lamang yung mga tao na nasa queue para mag-check-in para sa kanilang flights. Kasi 16 nagsimula na ng cancellations yung mga airlines. And we also expect if ganoon din kakonti yung mga tao sa loob ng ating terminals ngayon dahil sa karamihan nga ng ating heads of state ay darating ngayon at marami ring airlines na nag-cancel ng flights today. That is why may mga ilang commercial flights still that will push through today, and these will be scheduled around the schedules of the heads of state. Our terminals will be open 24/7. That is why kung for any contingency, passengers will still be able to use facilities inside our terminals. So, Kahit so in papaano, other words, Mr. De Castro, merong windows yan in between arrivals netong mga VIPs wherein yung ating regular na commercial passengers can make use of the NAIA facilities. That's correct. We still have commercial flights today, and these commercial flights ipapasok natin dun sa mga window periods kung saan walang mga heads of state na darating. This will apply also on the 19th and the 20th sa departures naman ng mga heads of state. So, sir, take us through this, no? Kung ikaw ay isang commercial passenger, either going or arriving, ikaw ba ay daraan din dun sa normal na mga lugar, no, na pinagdaraanan ng isang pasahero, o sila ba itinaboy sa ibang lugar na medyo mas malayo dun sa mga VIPs? So para lalo na dun sa mga medyo sanay ng gumamit ng airport, ano ang pagbabagong kanilang mararanasan? Just to make sure na convenient at comfortable pa rin yung traveling experience na ating mga pasahero, we did not put any restrictions inside our terminals. Kumbaga, the areas na pupuntahan kung saan dadaan yung ating mga heads of state, those are restricted areas already. So hindi sila dumaraan. So ibang daan na ng mga yan. Okay. So yung dating pinagdaraanan natin, doon pa rin daraan yung mga commercial passengers. Doon pa rin po dadaan na ating mga pasahero. No changes. Okay. So wala naman kayo nakikita mga aberya o reklamo mula sa ating mga pasahero. Siguro yung iba, yung makakasakay at makakaalis ngayon o darating, baka masaya pa yan dahil hindi masyadong marami ang gumagamit ng airport ngayon ng terminal. Totoo yan. Actually, maraming ang comments yesterday na kumbaga parang first class experience daw yung kanilang nararamdaman pagpasok ng terminals kasi kumbaga sila lang ang mga pasahero na nandun. And we expect perhaps the same comments today until the end of the week. By the 21st, we expect normal operations to take place already. Huwag lang siguro kung ikaw naman yung minalas at nakansela yung iyong flight, no? Siguro medyo umiinit ang ilong ng ating mga kababayan. Anyway, wala tayong magagawa. Pero sir, since nagkaroon nga ng malawakan cancellation ng flights, pagkakaalam ko more or less about 1,000 flights in all ang naipagpaliban, nakansela o kung ano pa man. Pero do you expect na next week naman lahat naman yan bubuhos? Ibig sabihin, baka naman siksikan, di mo malaglagan ng karayom ang airport next week. No, I don't think so. Since airlines already advised their passengers also to get in touch with them right away if they want to rebook their flights. And the MIAA is confident that airlines will be able to organize their schedules well para ma-accommodate efficiently all flights and all passengers that will have to fly starting on the 21st. Ayun. So, malinaw naman, malinaw. Anyway, sir, malihis lang tayo ng topic. Pag nababanggit yung airport ngayon, isang issue lang laging napag-uusapan. At itatanong ko rin sa inyo, meron kayong mga karagdagang measures dyan na isinasagawa, hindi para bantayan yung mga pasahero, kung hindi yung i-monitor, bantayan at i-discourage yung mga hindi magagandang posibleng gawin na makawani naman ng airport. Miguel, magandang na bring up mo yan kasi ngayon what we want to focus on ngayon is
one, investigating on this issue, and secondly, we also want to focus on raising awareness para sa atin. Okay. Medyo naputol. Nang na-bring up natin yung laglag bala scam, biglang naputol yung linya. Anyway, muling tinatawagan ng ating staff. Ito si Mr. David De Castro, tagapagsalita ng MIAA. Hintayin niyo po yan. At sisiguraduhin natin, bubuhayin natin yan, linya na yan, upang maitanong natin sa kanya itong issue ng laglag bala. Sinasabi ko po kanina bago natin nakausap, bago natin natawagan si Mr. De Castro na pinupulbos na pala ng French Air Force sa mga kampo ng ISIS o Islamic State sa Syria bilang higanti sa serye ng terrorist attacks sa Paris, na kung saan ang last count pagkakaalam ko is 129 ang patay, mahigit 300 ang sugatan. Ayun. Sinusuportahan po natin, saludo tayo dyan sa ginagawa ng militar ng Pransya. Siyempre, kapag matapos ang ganyang klaseng terrorist attacks, ano pa ba ang naaayong tugon? Kung di paghihiganti, kailangan pakita nyo rin dun sa mga terorista, yung teroristang grupo, na alam naman natin lahat kung saan sila nagkukuta. Dyan na nga, dyan sa lugar na sakop ng ISIS, dyan sa Syria at Iraq. Nandiyan lang sila. At mula dyan, naghahasik sila ng lagim. Hindi lamang dyan sa lugar na yan, yung kanilang inaangkin bilang Islamic State o Caliphate. Magtatalaga siguro sila dyan kung maging ganap na independyente ang Islamic State na yan at matapos yung gera, kung talaga ma-take over nila yung lugar nila, baka magtalaga sila ng caliph. Ayun. Yung parang hari ng So wala na talagang o wala ng gobyerno na nauunawaan natin, balik na lang doon sa kanilang sistema na sa aking pagkaunawa hindi naman katanggap-tanggap sa kasalukuyang sistema ng United Nations at ng buong mundo. Ayun lang, sana ito naman ay magsilbing hindi lang inspirasyon kung hindi ito maging batayan ng mga ibang bansa na nagkakaroon din ng ganitong mga pag-atake, siguro sana naman hindi na maulit itong ganitong scale ng attack na 129 ang patay, mahigit 300 ang sugatan. Dahil napakalaki ang waste of life. Napakaraming taong namatay alang-alang sa kung ano ba. Ano ba yung pinaglalaban talaga ng mga teroristang yan? Sana dito sa ating bansa, pag meron ding mga nangyayaring mga terrorist acts, ganun ding katindi ang nagiging tugon ng ating pamahalaan sa mga pag-atake ngayon. Hindi yung inuuna pa minsan yung pistok. Ano ba yung pistok na yan? Ano ba mapapala natin dyan? Hindi makakain yan, lalo na doon sa mga lugar na talagang pasama ng pasama, o hindi, kahit na hindi pasama ng pasama, patuloy ang karahasan, hindi talaga magde-develop ang ating bansa. Anyway, nasa linya na ulit si Mr. David De Castro, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority. Mr. De Castro, naputol po tayo. Miguel, sorry, naputol tayo. Okay. Maganda pa naman yung ating usapan kanina at napag-uusapan na natin yung laglag bala. Okay, sir. Tuloy kayo. Sige, balikan natin So ngayon, yung gusto nating pagtuunan ng pansin, yung ating pagkukomplete na ating investigations para sa issue na ito. Sunod is to also enhance our security measures for our passengers. And third, raising awareness also for our passengers. So ngayon, the NBI is leading investigations and all concerned agencies are cooperating. Nandiyan ang DOTC, OTS, ASG at ang MIA. Yes. On the other hand, sa panig din ng OTS, mas dinagdagan nila yung CCTV sa ating mga airports. Ay, importante yan. Particular na dun sa ating mga security screening checkpoints. Ayun. Sa ating isang entrance, meron tayong isang poste ng karagdagang CCTVs. Sa isang poste, may 4 na CCTV dyan. Yung isa, yung umiikot na CCTV, 3 doon nakatoka doon sa entrance ng X-ray, sa ating airport screener, at yung isa naman doon sa exit
ng X-ray para sa bagahe. In other words, sir, yung mga panibagong CCTV, hindi lang kayo nagdagdag ng CCTV kung hindi inilagay nyo, ipinesto nyo sa mga strategic places. Yes, those are very much Okay. strategic places, especially para sa ating mga pasahero. Okay. In terms of increasing awareness also tayo, sa panig naman ng MIAA, magdadagdag tayo ng mas maraming signage sa labas. Maraming signage. Actually, nakataas na yun ngayon. Eventually, maglalagay din tayo ng monitors. Anong Para nakalagay dun sa signages nyo, sir? na doon sa ating mga signage, nakatuon yung mga bawal na gamit na ipasok sa terminals. O, pero, Kasama na doon. Pero ang ating contention naman dito, it's one thing, no? Siguro meron talagang pailan-ilan na nagdadala ng yung mga prohibited o mga contraband. Pero ang talagang premise natin dito, meron nagtatanim doon. So, ang priority natin hindi yung tugunan yung pasahero, kundi tugunan yung mga tao sa loob, di po ba? But we do not jump to any conclusion ngayon. That is why we are accommodating both sides of the story. For the side of the story na may alleged bullet planting, we are investigating on that. On the other hand, there are also instances of passengers owning up to the possession of their bullets. In particular, na those who believe in amulets. In particular, actually, sa feeding events in the past week, karamihan doon ay sinasabi naman nila na sa kanila yon. Hindi kaya napilitan lang o tinakot ng mga pulis diyan o kung sino man? No, I don't think so. Okay. Kasi mapapansin talaga natin na makikita natin yung sincerity ng mga tao when they claim to be alleged victims ng alleged bullet planting. On the other hand, makikita rin natin yung sincerity. Saka minsan yung kaba ng ilang mga pasahero. Yung mga superstitious. When they say na, mga superstitious na nakalimutan ko tanggalin or hindi ko alam na bawal pala dito yon. That is why to be able, on our part, to raise awareness also, nagdagdag tayo ng mga informational materials. Soon, hopefully also, if not within this week, maglalagay din tayo ng mga final check disposal booths kung saan these will be a closed booth kung saan pwedeng i-check ng pasahero for the last time bago sila pumasok ng terminal yung kanilang mga bagahe just to check kung meron ba mga prohibited items doon. Sir, isang naging problema dyan sa analysis ng mga tao is dahil meron, I think 20 plus o hanggang 29 na iba-ibang ahensya dyan at meron yung indikasyon na yung kontrolan nyo sa yung as MIA, yung inyong pagmamando, yung inyong oversight functions dito sa iba-ibang ahensya, hindi minsan ang sinusunod ng ibang ahensya kagaya nitong yung yung airport yung PNP component diyan, yung AVSI group, ang susundin syempre yung kanilang sariling amo. So meron ba kayong moves para palakasin ang inyong oversight at yung oversight powers at yung kapabilidad nyo na pagmanduhan lahat ng ahensya na nasa sa ilalim ng inyong nasasakupan? Yes. Miguel, thank you for bringing that up. Let's put it this way, na the MIAA is here to be able to make sure that all procedures in place are being followed. Mm-hmm. At the same time, we will not diminish the mandates of other agencies when they also have their own protocol. But we want to make sure, for example, in this case of alleged bullet planting, that when passengers are involved in such, we want to make sure that procedures in place will be followed for that certain passenger para proper din yung accommodation ng ating mga pasahero. So particular na dito sa ating alleged bullet planting, once na pumasok ang pasahero sa ating terminal, yung unang makakasalimuhan na niya ay ang ating mga OTS screeners. Once the OTS screeners, let's say, confirms the presence of a bullet inside and confirms that eventually na ito isang live bullet, i-endorse natin ang pasahero sa ating aviation security group to do their own investigations also. Now, we want to make sure, this is where MIA comes in, it makes sure that such procedure is being followed. Ayun. Kung meron mga pagkakamali sa mga procedure na hindi nasunod, that is when we will talk to the agencies to put in place certain changes that need to be done. Actually ngayon, ito yung maganda sa atin ngayon na maraming agencies, maraming departments ang
joining in the picture and offering their assistance also. Ikaw As ba, we Mr. De Castro, conduct our yes. kumbinsido ka na matapos pumutok itong mga issue na ito, may positibong pagbabago na nagaganap sa loob ng paliparan? There have been many changes. Ayun. Ngayon, Marami. mapapansin natin na nagdagdag tayo ng ating, if not nagdagdag ng tao at ang help desk para sa ating mga pasahero. Doon sa ating mga help desk, nag-offer na ng tulong ang ating OWA at Ayun. ang Public Ayun, Attorney's importante. Office. May pau na kayo dyan. May pau. Meron na tayong desk for them, pero yung tao magde-deploy pa ang OWA at ang Public PAO. Attorney's Office. Ayun. Yung PAO. Para sa, So siguro sa... ngayon, ang DOJ, yung DOJ nagbigay din sila ng kanilang mga prosecutor para Ayun. mapabilis, just to determine if there is probable cause or if there is lack of probable cause, para less inconvenience on the side of the passenger. Now, we are doing all these efforts while we are also finishing up the investigation, helping out NBI in completing their investigation. So, now, sir, sa mga susunod na araw siguro dapat yung pinaplastic pa yung mga bagahe, medyo nakakahiya yun eh. Sana hindi na kinakailangan mangyari pa yun. Sana hindi na. Although, sa mga pasahero, we always remind them na to practice a certain kumbaga amount of vigilance whenever they travel. Hindi lang sa ating airport, but in any sa ibang place lugar of din. public convergence. It is always best to be vigilant all times. Okay, sir. Thank you very much sa oras na binigay mo para sa ating programa ngayong umagang ito. Medyo masustansya nag-iusapan natin. Sa mga susunod na araw, kami tatawag ulit sa inyo. Sige, nasaan ko yan. Thank you, Miguel. Thank you, sir. Magandang umaga. Yan po si Mr. David De Castro, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority. Time check muna tayo. Oras po natin ngayon, 10:33 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. When you think guitar, think RJ. At RJ Guitar Center, you can get the guitar of your dreams with the branches at Glorieta 2, Robinson's Galleria, Shopwise Cubao, SM North EDSA, SM Mall of Asia, SM Dasmariñas Cavite, SM Rosario Cavite, SM Mega Mall, SM South Mall, SM Furby, Market, SM City Davao, SM Sukat, and check out our new branches in SM San Mateo, SM Angono, and Isatan Recto. Call our hotline 585-7966 or text 0917-543-9439. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ayun. Bakit kita iboboto? Abangan nyo yan tuwing Biyernes. Hanggang eleksyon yan. Isa-isahin natin yung mga kandidato at nagigisahin natin sila. Ang pinakatanong dyan, bakit nga ba? Bakit kayo tumatakbo at bakit naman kami iboboto para sa inyo? Simple yan. Ang mga kandidato na talagang merong advokasya at may direksyon ng kanilang pagkakampanya, madaling sasagutin yan. Yung mga gusto lang malagay sa pwesto para matamasa ay yung poder, yung power, tsaka yung mga pribilehiyo na ating ibinibigay sa ating mga leader, magkakalat. Magkakalat po. Anyway, may nagtatanong dito sa text kung bakit daw parang medyo matamlay tayo at hindi galit na galit. Aba, ang inyong karancho po, medyo barado ang sinuses. Kaya pacing lang po tayo. Anyway, babasahin ko pa rin ang inyong mga text.
Magandang umaga. Good AM, Sir Miguel. Si Jan po ito. Ano ba po ang nangyari sa investigasyon ng Senado kay Binay na maraming bilyong anomalya sa Makati? Bakit sa dami ng paglilitis ay wala yata nangyari? Wala na kulong at naparusahan. Nabayaran na lahat ng tao sa Supreme Court at Court of Appeals. Yan po naman ay ayon kay John. Si John. Hindi po natin opinion niya. Anyway, pagkakaalam ko dyan, yung investigation niyan, tutok pa rin sa yung in aid of legislation sa Senado. At nasa ombudsman na rin yan. So mahabang proseso talaga yan. Pero hindi naman basta-basta yan pwedeng yung patayin niyang kaso na yan dahil controversial na eh. So magpapatuloy din yan pero medyo maselan din itong mga panahon na ito dahil siguro yung mga iba dyan sa judiciary ayaw rin naman na maakusahan na sila'y merong pinapanigan kung pag-uusapan natin yung eleksyon. Di po ba? Kaya kahit na papano naninimbang din niya. Ganyan talaga. At bago naman yan umabot sa Supreme Court, matagal pa. Matagal pa yan. Dadaan muna yan sa ombudsman dahil kasi government official, tapos Court of Appeals, tapos Supreme Court. Yan ang katotohanan sa hustisya dito sa ating bayan, maproseso. Kung sa bagay naman, kahit minsan naiinis tayo dyan sa due process, kung tawagin, kailangan din po yan dahil pag wala naman yan, hindi naman masasala talaga. Kailangan din salain yung mga totoo at hindi totoo. Kaya meron due process. Process po yan, proseso. Kaya hindi pwedeng madaliin. Ayun. Anyway, mga kapanayam natin, live sa linya ng telepono si Mr. Chito Sibol, ang tagapagsalita ng South Luzon Expressway. Okay, Mr. Sibol. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Mr. Sibol. Ano ba ang ating update dyan sa SLEX? Dahil alam natin na apektado po yan itong mga APEC, netong APEC at ng mga pagsasara ng daan. Actually ngayon sa ating kahabaan ng SLEX, maluwag tayo ngayon itong mga oras na to. Although nakaantabay tayo dun sa proseso ng MMDA na stop and go kung sakasakaling dumaan yung mga dignitaries na involved sa APEC for this week. So, ibig sabihin ba kayo ay hindi kayo nabibigyan ng eksaktong oras ng posibleng pagdaan nitong mga VIPs? Hindi kasi alam mo movement ng VIP yan eh. So, security. Okay. aabiso lang tayo diyan pagka mga Okay. Sir, pero pagkakaalam ko sa tuwing daraan daw yan, ewan ko at least as it applies to EDSA, kung daraan daw itong mga foreign leaders na to 20 minutes before ng kanilang projected na pagdaan sa isang lugar and 20 minutes after papatayin yung ihihinto completely yung traffic end to end, no? Dun sa EDSA. Ganyan din ba sa inyo? 40 minutes? Tama po yun. Kasi siyempre, sinasalang-alang-alang yung kasiguridad ng ating mga bisita. Opo. So actually nga po, humihingi nga po ng paumanhin ng pamunuan ng MMDA, pati na rin ng CHPG at ating kapulisan na intindihin po itong linggo na to na talagang mapiperwisyo po sila sa kahabaan po ng EDSA at damay na po itong SLEX. Sa SLEX naman po itong parte lang ng NAIA, yung manggagaling po ng ating mga airport. Hindi yung buong kahabaan. Okay. Tsaka meron din naman mga side streets dyan di ba, Mr. Sibol, just in case na kailangan. Meron naman. Meron. Kaya lang ang problema, baka maitaboy lahat yung mga motorista dun sa mga side streets, lalo magsusumikip yung traffic. Ay, siyempre po kasi ang tendency po naman ng ating motorista, di talagang po doon sa mga side street na alternate route po talagang puntahan. So kaya nga po kaya nga po tayo merong long holiday para iwasan po muna magbiyahe sa ating Kalakang, Maynila. Ating mga motorista. Sabi nga natin yung kung masusunod ang gobyerno, house arrest muna ang lahat ng ating mga kababayan sa kahabaan ng APEC Summit. Ganun po yun dahil talaga pong sabi nga para sa mga Pilipino na ibigay po natin ang ating pagiging hospitable na mamamayan at maintindihan po naman na kaunting pasyensya lang sa linggong ito. At para naman po sa bayan po itong sakripisyo na ibibigay ng ating motorista sa the meantime.
Pero palagay ko kung ginawa yan sa Clark, katulad nung 1996, pareho tayong hindi naaabala. Pero anyway, sir, ano yan, hindi natin kasalanan yan ng iba. Pero ano ba ang inyong panawagan bilang tagapagsalita ng SLEX sa ating mga motorista na inyong mga customers na laging dumaraan diyan? Sa akin po naman, para po makabawas ng isang linggo po nagpa-abiso na tayo ng mga advisory. Opo. At para po makapamili po ang ating mga motorista ng ibang rota. Pero yun na ho, tama sabi ninyo, kumbaga sa medyo maaabala at hostage po tayo for the meantime. Ganun po talaga. Anyway, konting pasensya na lang po siguro hinihingi rin ng ating pamunuan ng MMDA, pati po ng ating pamahalaan. Wala po tayong magagawa dyan. Pero alam din natin, Mr. Sibol, na itong SLEX is also a business. No? Isang negosyo rin yan. Anong impact naman sa inyong bottom line itong isang linggo na in effect, no, para kayong tindahan na bagsak yung sales nyo ng isang linggo? Meron ba itong significant impact? Sa totoo, we are expecting dadami pa nga ho yung babiyahin papunta ng Southern Tagalog. Ay, ganun. Kaya kami po, naka-alert po kami magmula pa nung Biyernes ng nakaraang linggo. Opo. Kasi dahil meron tayong long weekend, so maglalabasan po yung ating mga Metro Manila ng mga motorista. Kaya Magsisiuwi. nakaantabay po kami sa Calamba, pati pa po papuntang Tagaytay. So, sa business, sense, medyo Okay. nakabuti pa po sa amin. Kaya kami naka-alert po kung sakaling magkaroon ng queuing sa ating mga toll plaza. Ang pinaka-apektado lang yung papasok at palabas ng Metro Manila. Pero ibig sabihin, syempre, Palabas po. At siyempre, babalik po yan itong Biyernes o maaaring Sabado, Linggo. Sabado, Linggo, yes. Ulit pabalik. Ayun. Opo. So you're expecting heavy traffic then, no? Yes. Kasi po ngayon, 275,000 ang regular na average natin. Hindi pa ho yan yung mga peak Hindi season, peak kunyari season. Undas. Hindi Opo. pa ho yan, 275 po na regular day natin ang traffic natin. Oho. Pero ngayon, iniisip, parang tapon yan, di po ba? Yung tapon na pag yung bote may pressure sa loob, pares yung yung champagne. Pag biglang natanggal yung Tapon. tumalilis yung tapon, biglang lahat lalabas. Ay, ganun po talaga. Kaya nga ho, kuminsan, lalo ho yung dito, ang talaga apektado pa habaan ng SLEX, dito pong Alabang Viaduct northbound. Ayun. Kasi po, pag nagbali ka na yan, yung mga lalabas po ng sukat bikutan, kasi po, di ba, sabi nyo nga, para bang bote ng champagne na makitid yung lalabasan. Ayun. Kaya ho diyan nagsisikip po sa ating bikutan at sukat kasi nga paglabas po yan, yung ating mga service road makikitid naman po. So kaya Ayun. kita ninyo, kahit po yung ating expressway free flowing yan, pagdating ho sa mga exit, doon ho nagsisikip. Kasi nga ho, maliit nga ho yung sinasabi ninyong lalabasan ng mga volume ng mga motorista. Meron ba kayong mga additional security measures na pinatutupad ngayon o normal lang ba? Parang business as usual lang ba doon sa mga lugar na hindi naman directly affected nitong APEC? Ang ating pong kapulisan, nakadeploy po sa ating kahabaan ng expressway po ngayon. Ayun. Pati po yung kanilang mga rescue, mga fire units, fighting units. Meron po, tuwing pong ganito, at hindi lang po yung ganitong APEC, pag tayo po may undas, may kapaskuhan, nandiyan po sila po, nakadeploy po sila sa kahabaan ng expressway to provide additional security. Sir, bago tayo magtapos, handa na ba ang SLEX para sa Christmas traffic? Nako, madugo rin yan. Tayo po handa. Ang hindi ho handa dyan, yung mga mall na malapit sa expressway. Kasi po, di ba, yung parang, yung feeling best na lang, Opo. talagang, pag nagdagsaan dyan, katulad doon ang sinasabi ninyo, yan magkakaroon ng queuing Ayun. sa Philippine Best na yan. At saka yung ang tinitingnan po natin dito, Philippine Best, tapos po yung market ng Tagaytay, yan naman po. Ayun. Pero sa the rest of our interchanges, wala naman po. Walang problema. Thank you very much, Mr. Chito Sibol, ng tagapagsalita ng SLEX. Sir, sa mga susunod na araw, tatawag kami muli sa inyo, lalo na kung meron mga pangyayari na pwede natin i-share sa ating mga tagapakinig. Okay, wala akong problema at ako po lagi nakaantabay sa mga tawag ninyo para po makapagbigay tayo ng updates sa mga motorista. Salamat po, sir. Maraming salamat din sa inyo.
Okay, sa puntong ito, alamin naman natin ang tamang oras. Ang tumpak na oras ay 10:46 ng umaga. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. Ayun. Get cool nga. Tama yun. Konting lamig ang ulo. Anyway, babasahin ko po ang inyong mga text. Magandang umaga sa iyo, Ka Miguel, at kay Mayor Fred Lim. Itong bayan o lipunan natin, tunay na pag-atras ang tinatahak na kapalaran. O ika nga ay ibinabaon tayong mga mamamayan sa pagiging busabos at pinapaalipin tayong ganap ng mga nagiging leader dito na pagpapahirap lang talagang kayang gawin para sa ating mga mamamayan at papagdusahin tayo ng todo. Ito ang digmaang hindi malunasan, yung pagiging busabos sa sariling bayan. Salamat po, Donald Aquino ng Santa Maria, Tondo, Manila. Ayun. Ginagawa raw tayong busabos, sabi ni Donald. Anyway, mula naman kay Nena Ong ng Pasig City. Sabi naman ni Nena Ong, good AM, Miguel. Good morning din po, Miss Ong. Kailan nandyan si Mayor Alfredo Lim? May pinatatanong sa akin ng kaibigan taga Maynila tungkol sa real estate tax. Ayun po, sa mga susunod na araw, medyo nagbakasyon lang po, Miss Ong, ang ating alkalde ng Himpapawid. Pero sasabihin ko po, ay monitor nyo lang. Makinig lang kayo dito sa DZRJ, 8 Tri-Media, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino. At sa mga susunod na araw, makakapiling na natin si Mayor Fred Lim. Ayun po. Ayan. Day 2 ng ating kalbaryo dahil dito sa APEC na dapat sana sa Clark Eco Zone na lang. Kaya po yung mga lugar na yan, yung mga former military bases na yan, dinevelop yan pag alis ng mga tropa ng Amerikano. Napakaganda po niya para mag-host ng mga events na ganyan. Hindi lamang itong Clark, pati yung Subic, nakatitiyak ako, halos lahat naman na sa atin, nakapunta niyan dyan. Malawak po yan lugar na yan. Kung yung 21 leaders, world leaders lang, tsaka yung kanilang buong entourage at yung buong security detail, pag ipon-ipunin dyan sa mga former military bases na yan ng Amerikano, kayang-kaya at kumpleto sa pasilidad. Kung kaya nung 1996, panahon ni President Ramos, dyan na idinaos para ma-promote din yung lugar, ma-stimulate din yung ekonomiya dyan sa mga lugar na yan dahil mga economic zone na yan ngayon At kumpleto, may hotel, may convention center, mayroong mga restaurant, mayroong mga golf courses. Kasi hindi naman puro trabaho lang yan. Baka mayroong ilang mga world leaders na gugustuhin din kahit na ilang oras makapagpahinga, makapag-sightseeing. At isa pang lugar, yung Camp John Hay sa Baguio. Hindi ko alam kung sapat yung size niya, no? Pero palagay ko kung 21 leaders, world leaders lang at yung kanilang mga asistido, kayang-kaya ng mga lugar na yan. Tsaka ang isa pa po, napapag-usapan na rin yung mga terrorist threats ngayon, itong mga extremist elements, mas madali pong i-secure talaga ng ating pulisya at militar yung mga lugar na talagang base militar na dati. Unang-una, may fence na yan, matataas na fence, palibot. Pangalawa, yung pagkakadisenyo dyan sa lugar talaga na yan is dahil kampo yan, mas madaling bantayan, mas madaling i-secure. Merong mga outposts na dyan, merong mga strategic places na dyan, at enclosed. Ibig sabihin, pwedeng idaos yung kung ano mga gagawin nyo dyan sa loob na yung bang monitor ka agad ng ating mga tropa dahil yung layout, ayun, yun ang tamang word, yung layout ng lugar, bukod sa fence o merong mga bakod, ginawa talaga yan para maging isang kampo. Di po ba lahat ng kampo naman, ang number one na konsiderasyon ng mga nagdi-design, ng mga engineer niyan, mga arkitekto, yung sa seguridad. At mas madali sigurong itaboy, wag naman natin gamitin yung salitang itaboy. Bagamat yan ang ginagawa ng ating gobyerno dito sa Metro Manila, tinataboy tayo, di kaya na house arrest tayo. Ayun, bumalik na yung boses ko. At okay. Talaga naman bugbog tayo sa mga interview. Anyway, tatapusin ko lamang po yun na hindi dapat sa Metro Manila talaga ginawa yan.
At makakausap naman natin live sa linya ng telepono para naman napulsuhan ang labor sector at anong impact sa kanila nito. Si Alan Tanhusay, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines. Alan, good morning and welcome back to Katapat at Karancho. Well, magandang umaga sa iyo, Miguel, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Ikaw ba, Alan, ay naka-house arrest ka rin? Kasi kung pakikinggan natin ang mga sinasabi ng ating pamahalaan, kung wala daw tayong magandang gagawin, sa bahay na lamang tayo, di kaya lumayas na lang tayo sa Metro Manila. Happy ba kayo dun? Well, napakakitid ng ganong komentaryo, no? Sa halip na dapat gawa ng paraan o ilapit sa mga tao, sa mga kababayan natin, yung usapin hinggil sa APEC, ay ang ginagawa nila ay inilalayo nila ang APEC sa ordinaryong mga tao. Kung kaya't imbis na magsimpatya ang mga tao, suporta ang mga tao sa APEC, ay sa halip ay naiinis pa sila dahil ang nakikita nila, imbis na makatulong ang APEC, mga ating mga kababayan, naka-apekto o napasama pa sila dahil sa activity o sa pagsara ng mga malalaking daanan sa Metro Manila. Merong mga nagsasabi, particular na yung sa sector nyo, labor sector, na meron pa rin trabaho, hindi mo naman pwedeng i-holiday lahat talaga eh. Kasi merong mga, may mga manggagawa dyan na talagang hindi pwedeng i-holiday na basta-basta na lamang. O, yun lang siguro, nag-enjoy sila ng additional pay, no? Pero with that additional pay, meron namang katuwang din yan na paghihirap sa mga lansangan na halos parang nagpapasang ka ng krus eh. At sinasabi naman nila sa atin sa pamamagitan ng text o tawag na overkill daw minsan yung pagsasara ng daan na 40 minutes isinasara ang isang stretch of road. Kung kaya't kahapon daw, 100,000 pala ang mga Pilipino ang napilitan na maglakad sa mga lansangan patungong mga pinagtatrabahuhan nila. At yung iba yata, mga estudyante rin, dahil sarado nga maraming kalsada o di kaya sobra-sobrang traffic. Opo, ganun nga po yun. Dahil kagabi nga po hanggang sa 2:00 ng madaling araw kanina, ay meron po kaming mga miyembro na nagte-text brigade at talagang ang sabi ng karamihan sa mga miyembro, yung mga nasa union, ay sabi nila bakit hindi nilang sinuspinde ng gobyerno ang trabaho muna dito sa NCR para naman imbes na maabala ka, katakot-takot naman na aberya ang mararanasan mo bago ka pumasok sa trabaho, no? So meron yata suspension, di ba, Alan? Meron suspension kaya lang hindi whole week, hindi katulad ng estudyante. Oo, dapat nga lang sinabay na yung suspension ng private at government sector workers dahil sa tingin namin hindi ito na-anticipate ng mga MMDA at ng PNP kung anong mangyayari kapag kasinara nila yung halimbawa itong Ross Boulevard. May member kami na 12 oras siyang natenga doon sa kalye papunta sa kanyang trabaho kung kaya't hindi na siya nakapagtrabaho. Ayun. Nasayang ang kanyang isang araw na trabaho kahapon. Alam mo ba, Alan, sayang pa rin yung pamasahe niya, no? Pero alam mo ba, Alan, na kahapon meron isang misis na napaanak, literal, napaanak, malapit dyan sa City of Dreams sa Casino Hotel. Kahapon yan, dahil dinadala ata siya ng kanyang mister sa ospital, pero dahil sa traffic, hindi na nakaabot. At doon na mismo, sa may bangketa, napaanak itong misis na ito. Oo, ang nabalitaan po namin yan at marami pa po. Meron pa nga po dyan ay hanggang madaling araw kanina ay nasa kalye pa siya. Hindi pa po siya nakakauwi. Ayun. Kasi nga, marami nagtatanong din sa atin, Alam, bakit hindi na lang inulit yan dun sa Clark? Kasi economic zone ng Clark, di ba? Tsaka former military base. Talagang very conducive yan para sa mga conventions na ganyan, mga summit. Security-wise, mas madaling, siyempre, pag dating kampo ng militar, mas madaling i-secure. Malaki rin naman. Nandyan din yung mga accommodations, mga convention centers, tsaka yung mga recreational facilities. Pero ang sinasabi nga ng iba, yung kasalukuyang pamunuan, ayaw raw lumapag yung mga world leaders sa Diosdado Macapagal International Airport. Talagang ipinilit na lumapag sila sa Ninoy Aquino International Airport /Laglagbala.
Oo nga, talagang siguro ang kapuna-puna dito ay ang kakulangan ng mga nasa gobyerno, yung nasa poder, yung foresight. Makikita nila, dapat alam nila kung ano yung mangyayari kapag ginawa mo isang bagay, no? So sa tingin namin, napakalaking pagkukulang ng mga nag-organize ng APEC na yan dahil hindi nila na-anticipate dapat kapag nasa gobyerno ka, nasa iyo na lahat ng mga resources para magawa mo ang dapat mong gawin at maabisuhan mo yung mga kababayan natin kung mayroong problemang ganito. Ayun. Yun yung importante. Alam mo, nabanggit mo rin yung salitang foresight. Kasi yung foresight na yan, necessary, importante yan sa isang leader. Kasi kung yung iyong manager, kasi yan naman ang leader, yung manager ng ating lipunan, mga managers ng ating lipunan, kung walang foresight, wala talaga tayong patutunguhan. Kagaya ngayon, yung sinasabi, very abrupt, very capricious yung decision making. Parang iniisip natin, parang abnormal daw eh. Yung sabi ng mga ibang tao, abnoy yung ating pamunuan. Oo, talagang nagre-reflect ito. Ang mga ganitong pangyayari ay ipinapakita ng kung anong uri, kung anong kalidad ng mga government officials meron tayo ngayon. Ano? So, kitang-kita naman na hindi natin deserve itong ganitong uri ng kalidad ng mga leader na nasa poder ngayon. Ano? Dahil kita mo naman, kung alam mo naman nating lahat na dahil sinisiguro natin ang APEC meeting laban sa mga terorismo. Pero dapat pinanansitin nila at inanticipate din nila kung anong mangyayari sa mga manggagawa kapag ginawa natin yung ganito, sinara natin yung kalye, hindi natin sila pinadaan ng ganito. So talagang kahapon at hanggang kanilang madaling araw ay kalbaryo. Dumaan ako ng Ross Boulevard at talagang napakakawawa ng mga kababayan natin na naglalakad at hindi nila alam kung saan sila sasakay. Yung dating rutang dinadaanan nila, hindi nila alam kung saan pumunta yung kanilang jeep. Hindi nila alam kung saan pumunta yung kanilang bus. So talagang chaos ang nangyari, anarchy. Yun ang nawala kasi. Kahapon. Nawala sa planning nila yung fact na marami sa ating mga kababayan may nagtatrabaho sa ilalim ng no work, no pay policy. Kaya talaga magpupumilit yung makapaghanap buhay para mapakain yung kanilang pamilya. Pero sinasabi nga nila, itong APEC, para umusad ang ating pambansang ekonomiya. Paano naman uusad yung pambansang ekonomiya kung wala tayong regard dito sa yung pang-araw-araw, yung hindi konting inconvenience to. Ito sa magiging impact ng ating mga itong planning o decision making sa ating pangkaraniwang manggagawa. Ayun. Oo, tama po kayo dyan, Miguel. Okay. Thank you very much, Alan, again, para sa iyong insights. At mag-usap ulit tayo sa mga susunod na araw. Well, maraming salamat dahil paliwanag ko yung kalagayan ng ating mga magagawa hinggil sa napaka-importanting issue nito. Maraming salamat. Salamat po. Yan po si Mr. Alan Tanhusay, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines. Bueno, dito na po nagtatapos ang ating programa. Tapos na po ang ating oras. Bukas, sana kasama na natin si Mayor Lim. Ako naman ang inyong karancho, Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. A Trimedia Pro Incorporated. This news is brought to you by SS